gabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroroon, ano man ang ating mga ginagawa, una at higit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang mga sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. Sumasa atin ang pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at naghahari, iisang Diyos, magpasawalang hanggan. Mga kagabay, tuloy-tuloy ang Kwaresma, tuloy-tuloy ang ating gabay, kaigay, at muli sa episode na ito ay muli natin bigyang buhay ang panalangin. Panalangin na may pusong mapagpapakumbaba at pusong marunong magpapasalamat. Panalangin na ibaba natin ang ating sarili. At una sa ating unang ehemplo natin ay ang panalangin o ang kahilingan ng isang ina sa isang huwis na may hawak ng kaso ng anak ng ina. Lagi niyang pinupuntahan ang huwis, lagi tinatawagan niya sa telepono, inihiling na bigyan ng katarungan ang kanyang anak. Sabi niya, alam niya na walang kasalanan ng kanyang anak at tumiling siya sa judge na ibaba na ang hatol na mabuti para sa kanyang anak. Nakagalit ang judge pero wala siyang magawa. Kung sagutin niya yung ina ng hindi maganda, yung masisira siya. So, pinag-aralan niyang mabuti at pinagbigyan niya yung ina. Ito yung isang panalangin na taos puso na idinaan sa tinatawag natin persistent, yung talagang porsigido sa mabuting bagay. Pangalawang ehemplo ng panalangin talagang napakatatag at mapagpakumbabang humingi ay yung panalangin ng isang senturyon. Alam naman ninyo ng panahon ni Jesus, pagka ikaw ay isang senturyon, isa na sa pinakamataas sa tungkulin sa mga kawal ang iyong hinahawakan. Yung senturyon na ito, nagkasakit yung kanyang 12-year-old na anak na babae. At nakikita niya ang noon mga milagro na ginagawa ni Jesus na pagpapagaling sa mga may sakit. Kaya naniniwala siya na si Jesus nga ang Mesiyas. Ngunit hindi siya makalantad. Dahil nga sa isa sa mga nagpapatupad ng batas ng kapayapaan sa kanilang lugar. At alam niyang isa si Jesus sa mga nakainitan noong mga panahon na yan ng mga leaders ng Jerusalem dahil sa mga ginagawa ni Jesus. Ngunit naniniwala siya na mapagaling ni Jesus ang kanyang anak. So, pinuntahan niya. At nag-utos siya ng isang kawal na pupunta kay Jesus upang puntahan ng kanyang anak na may sakit at pagalingin. Paniwalang paniwala ang senturyon. Ngunit tamang-tama na dumating ang isang katulong na nagsabing patay na yung bata. Noong oras na nagkausap sila ni Jesus, patay na yung bata. At sabi ni Jesus, huwag kang maniwalang patay na, puntahan natin. At buong pagpakumbaba na sinabi ng senturyon, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na ikaw ay papasok sa loob ng aking tahanan. Ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling ang aking anak. Ngunit huli ng lahat, patay na siya. Sabi ni Jesus, tayo na, sumama ka.
So, pumunta sila sa bahay ng senturyon. Senturyon. At nung dumating si Jesus, nakagulo na. Wala nang buhay yung anak, yung batang babae. Patay na talaga. Ngunit sabi ni Jesus, huwag kang mabahala dyan, natutulog lamang yon. At sinabi niya, bata, tumayo ka. Tumayo ka. At nabiglang lahat sapagkat yung bata, biglang umupo doon sa gilid ng kanyang higaan. Malakas na malakas. Ang mahalaga doon ay yung pagpakumbaba ng senturyon. Hindi ba tayo, bago tayo mag-communion ngayon, sinasabi natin, bago natin tatanggapin ng Diyos, hindi ako karapat-dapat na mapasok ka sa aking puso, ngunit sa isang salita mo lamang, gagaling ako. So, parang binuhay natin ang nangyari doon sa senturyon. Una, hindi siya dapat nagpakababa kay Jesus. Napakataas ng kanyang tungkulin. Pangalawa, isang paglabag sa kanyang tungkulin, yung kanyang ginawang itiwala at pananalig kay Jesus. Sapagkat nung mga panahon na yan, hindi sila naniniwala na si Jesus ng Mesiyas. Ngunit ang senturyon na yan ay buo ang loob na naniniwala at nananalig kay Jesus. Hindi nga lang niya mailabas. Pero gumawa siya ng paraan para mapuntahan si Jesus. At ang ibinalit ng patay na yung kanyang anak, ayaw na sana niyang magtuloy si Jesus. At ang kanyang sabi, Panginoon, hindi ako karapat-dapat na papasok sa aking tahanan. Siya pa hindi karapat-dapat na pasukin ni Jesus sa kanyang tahanan. Napakabawat ng kanyang kalooban. Pero nagtitiwala siya na mapagaling ni Jesus yung kanyang anak. At yan, sa madaling salita, kapag ikaw ay nagtitiwala sa Diyos, na ipagkakalooban yung kahilingan, sa isang salita lamang niya, gagaling ka. Tularan mo ang isang senturyon. Napakagandang. Pangatlong ehemplo natin sa episode na ito ay yung isang babae na may sakit, na umaagos ang kanyang dugo, na naubos ang kanyang pera sa pagpunta sa mga doktor, sa mga manggagamot, ngunit walang nakapagsabi kung ano ang kanyang sakit. Kaya minsan, nung nangangaral si Jesus na napakarami ng tao, sumingit ang babae ito. At sabi niya sa kanyang sarili, mahipo ko man lamang kahit na ang laylayan ng kanyang kasuotan, alam ko, gagaling ako. So gumawa siya ng paraan. Ngunit ang kanyang ginawa ay isang paglabag sa batas ni Moses ng mga panahon na yan. Sapagkat sa mga panahon na yan, siya ay may sakit na ipinagpapalagay na isang magiging marumi ang kanyang mahipo, magiging maruming katulad niya. Ngunit naniniwala siya, mahipo ko man lamang kahit ang laylayan ng kanyang damit, alam ko, gagaling ako. Gumawa siya ng paraan. At nagawa nga niya, nahipo niya ang damit ni Jesus. Ngunit alam niya na pansin siya ni Jesus pagkat lumingon si Jesus. Diyos Jesus, alam ni Jesus ang mga pangyayari. Kahit ang naging tunay siyang tao, Diyos pa rin siya. Kaya natakot siya. Sapagkat alam niya sa kanyang ginawa, pati si Jesus, madamay. Pero dahil sa kanya, at ang sabi ni Jesus, babae, huwag kang matakot. Tumayo ka, magaling ka na. Ngunit, hindi ka gumaling dahil sa akin, kundi gumaling ka dahil sa yung taimtim at pusong pananalig na gagaling ka. Your faith heals you. Matindi ang mga bagay na ito, mga kagamay. Kaya sana sa panahon ng Kwaresma,
matuto tayong magdasal tulad ng pagdasal ni Jesus sa kanyang Ama.